Magandang umaga po at magandang tanghalit, magandang hapon po sa bawat nakikinig ng ating araw-araw na pagpapala. Tayo muna po ay manalangin sa mga oras pong ito. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito upang kami muli makapakinig at makapag-aral ng iyong mga salita. Dalangin po namin na samahan mo po kami at bigyan ng karunungan, pangunawa ang bawat makikinig, bawat mga makakapakinig ng salita mo sa pamamagitan po ng programa pong ito. Hayaan mo po ang iyong mga salita, ang siyang mangibabaw sa bawat puso't isipan ng bawat isa po sa amin. Salamat po Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakilang yung pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Kumusta po kayo? Muli ako po ang inyong lingkod, Pastor Julius ng JCSDO Kamiling Family ng Region 3 na maghahatid po sa inyo ng mabuting balita. Ang gusto pong ibahagi po sa inyo ngayon, kung sino man po sa inyo ang nagnanais na makilala ang Diyos. Alam niyo po ba, ang pinaka-importanting bagay na meron po dapat tayo ay yung kilalanin ang Diyos sa ating mga buhay. So gusto pong i-share po sa inyo ngayon, ang tawag ko po dito, knowing Christ sa ating buhay. So, ang sabi po ng Biblia sa Philippians chapter 3 verse 7 and 8, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. In verse 8, yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ, Jesus, my Lord. For His sake, I have discarded everything else, counting it all as a garbage, so that I could gain Christ. So, could you imagine po, even Paul, siya po mismo ang nagsabi na ang pinaka-importanting bagay na dapat na meron ang tao ang kilalanin ang Diyos. Kung tutuusin lang po si Paul, ang lahat ng mga bagay, pangarap niya, lahat ng mga bagay na kung anong meron po siya, ay sinet aside niya po lahat ng yon para lang makilala ang Diyos. Now kapatid, ikaw, tanungin kita, gusto mo bang makilala ang Diyos sa iyong buhay? Now, we need to set aside something for the Lord for the sake lang na makilala natin ang ating Panginoon. Alam niyo po ba na ang buhay po natin ay araw-araw dapat natin kinikilala ang Diyos. At nais din ng Panginoon na makilala po natin siya araw-araw. Sa anumang sitwasyon, anumang kondisyon ng ating buhay, pwede po natin makilala ang Diyos sa bawat isa po sa atin. But of course, kailangan natin ng salita po niya upang makilala po natin ang ating Panginoong Hesus. Kung pag-aaralan po natin ang buhay po ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo po ay meron po siyang knowledge, alam po niya ang Biblia, alam niya po ang kautusan, pero alam niyo po ba, wala siyang tinatawag na intimate relationship sa ating Panginoon. Hindi pa niya ganun kakilala or mali yung pagkakakilala niyo noon sa ating Panginoon. Pero nung nakilala niya ng lubusan ang ating Panginoon, lahat ng kung anong meron po siya, even his own knowledge at sinet aside niya po yon. At gusto niyang makilala at ma-experience ang ating Panginoong Hesus. Now, meron lang po akong some point na i-share po sa inyo ngayon kung paano pa po natin makikilala ng lubusan ang ating Panginoong Hesus. Handa ka na ba na makilala ang Panginoon? So meron lamang po akong ilang C na ibibigay po sa inyo. Unang-una, na C po dito is you need to come. The word come is a invitation ng ating Panginoon. Kung gusto mo siyang makilala, kailangan lumapit ka. Siyempre, kung yung isang tao gusto mong makilala, kailangan personally, lapitan mo siya upang makilala mo siya. So ganun din sa ating Panginoon. Nais ng Diyos na ang bawat at nagnanais na makilala ang Diyos ay lumapit po sa Kanya. So kung gusto mo makilala ang ating Panginoong Hesus, you need to come before Him. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. And pangalawa, you need to call on the name of the Lord. So through prayer, doon po tayo nagkakaroon ng intimacy, connection sa ating Panginoon. Doon natin nakakausap ang ating Panginoon. At doon natin mas lalo pang nakikilala ang ating Panginoon sa tuwing tayo po ay tatawag po sa Kanya. Kaya ang sabi po ng Biblia, kung tatawag po tayo, siya po ay sasagutin niya tayo at ipapakilala niya at ipapakita niya yung mga bagay na hindi pa po natin
nalalaman. So kung gusto mo pang makita at malaman kung sino ang Diyos sa iyong buhay, tawagan mo lang ang Diyos. And then number 3 is kailangan po natin ng connection. Connection speaks about your relationship with God. So kailangan hindi ka lang lumalapit, hindi ka lang tumatawag, kailangan meron kang connection, matibay na connection sa ating Panginoon. Kaya nga sa mga nagnanais po sa atin na makilala ang ating Panginoon, kailangan lang tayong lumapit, kailangan lang po tayong tumawag, at kailangan lang po tayong kumonek sa ating Panginoon. If you want to know more God, deeper and deeper, more and more, you need to come, call, and connect. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po'y mananalangin sa mga oras pong ito. Dakilang Diyos, nais po namin na makilala ka sa aming mga buhay. Kaya kami po ngayon ay lumalapit, kami po ngayon ay tumatawag sa iyo, at kami po ngayon ay kumukonekta sa iyo upang mas lalo pa po namin kayong makilala sa aming mga buhay. At sa bawat mga nagnanais, Panginoon, na makilala ka, nawa o Diyos na sila, Panginoon, ay lumapit sa iyo, sila, Panginoon, ay tumawag sa iyo, sila, Panginoon, ay kumonekta sa inyo, Panginoon. Dahil alam namin ang pinaka-importanting bagay na dapat meron po kami, Panginoon, ay yung relasyon namin po sa iyo at upang makilala ka ng lubusan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakilang yung pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga at hapon sa bawat isa po sa atin. And God bless you all po. Maraming salamat po.